Hi, good day my brothers and sisters in Christ, especially sa family ng Christ and Third Community Church. Nandito po ang inyong pastor kasama ng aking pamilya para magbigay ng encouragement sa inyo. Palakasin po kayo at magpakatatag po tayo sa Panginoon at bigyan po kayo ng pag-asa sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng awitin na sa Panginoong Hesus ay mayroon po tayong pag-asa. Moving in our midst, I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Diyos, mga kapatid sa Panginoon. Magandang araw po sa inyo. And I hope and I believe na kayo po ay nasa maayos na kalagayan ngayon dahil iniingatan po tayo ng Diyos. So nice po kung bahaginan ko po kayo ng salita ng Diyos na ating matatagpuan po sa aklat ng Lamentations chapter 3 verse 37 or sa Panaghoy chapter 3 verse 37 na ang sabi po doon ng Panginoon ay who can commit things to happen without the Lord's permissions. So sabi po ng Panginoon doon ay walang anumang bagay na nangyayari dito sa lupa, nangyayari sa buhay natin, lahat ng pwede nating maranasan
And even this situation, our situation right now is, I believe na ito po ay inaalaw po ng Diyos, no? Kasi sabi doon ng Lord, walang anumang bagay na mangyayari nang hindi niya pinapahintulot. So bagamat ito ay ina-address ng Lord doon sa kanyang bayang Israel, pero I believe tayo po sa ating kapanahunan, ito po ay itinuturo din sa atin ng Diyos na kung ano man yung nararanasan natin ngayon, ito po ay inaalaw po ng Diyos. We don't know kung ano po yung plano ng Lord, we don't know kung ano po yung pwede pang mangyari, but ang gusto lang sabihin dito ng Diyos na lahat ng pangyayari ay dumadaan po sa kanyang mga kamay. Kung matatandaan ninyo po, si Job, bago po siya padalhan o ng sakit na galing kay Satanas, ito'y ipinagpaalam po ni Satanas sa ating Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoon, sige, maaari mo siyang dalhan ng kahit anong sakit, no? Pero sabi ng Diyos, wag mo lang siyang yung kanyang buhay ay wag mong kukuhanin, no? Sapagkat ang may karapatan lamang po noon ay ang ating Panginoong Diyos. So ano po yung gusto kong sabihin sa inyo, lalong-lalo na sa ating panahon po ngayon, no? Of course, tayo po bilang mga tao, bilang mga anak ng Diyos, ang gusto nating mangyari ay karamihan sa mga tao ngayon gustong mangyari ay matapos na po itong nangyayari sa ating sakuna. Itong virus natin na to na hindi natin alam kung saan nangyari. Pero nandyan na po yan. Huwag na nating alamin, huwag na tayong magsisihan kung saan pa ba ito nangyari. No? Ang tanong lang po dito ay papaano po natin ito, paano po tayo tatayo, paano natin paglalabanan at lalagpasan ang nararanasan na ito. Meron pong 7 bagay dito na nais kong ibahagi sa inyo. And actually, marami naman pong bagay na pwede pa tayong gawin para mag-stand to stay positive during these circumstances na nararanasan po natin. So, number 1 na nais kong sabihin sa inyo po, para manatili po tayong positibo sa ating kapanahunan ngayon. Hindi maging positive ng sakit ng virus, kundi manatili tayong matatag, manatili tayong positive yung ating thinking, paano natin harapin to. So, ang Biblia, ang salita ng Diyos, katulad ng binasa natin, marami po tayong matututunan doon. Number 1, ang gusto kong sabihin sa inyo, that God is in control. Ulitin ko po, God is in control. Tandaan po natin na kontrolado ng Diyos lahat ng nangyayari po sa buhay natin. Hindi yan ipapadala sa atin ng Diyos kung wala po siyang magandang plano para sa atin. Siguro ang tingin natin, bakit kinakailangan pang gawin ng Diyos yan? Kinakailangan marami pang mamatay at magkaroon ng sakit. Hindi po natin alam. But I believe, sabi nga ng Lord sa Romans chapter 8, that all things work together for good. No? Lahat ng bagay ay nagkakatugma yan kapag ikaw ay mayroong magandang relasyon sa Panginoong Diyos. So, ulitin ko po, God is in control. Tandaan po natin yan, no? Kontrolado ng Diyos. Lalong-lalo na dun sa mga anak ng Diyos. Bakit niya sinabing God is in control? Ikaw na totoong nanalangin, ikaw na totoong may relasyon sa Panginoong Diyos, kaya mo rin kontrolin yung sitwasyon sapagkat ang victory ay nasa puso po natin. 2,000 years ago, napagtagumpayan na po ng Panginoong Jesus, no? Yung kamatayan, yung sakit, lahat ng yan, no? Hindi padadala ng Diyos yan kung tayo po ay hindi natin makakayanan. So, I believe makakayanan, malalagpasan po natin ito. At tandaan po natin bakit God is in control. Hindi lahat ng pwedeng mangyari sa buhay po natin ay puro kasayahan o yung ine-expect natin ng mga good things. Hindi po, kasi sabi ng mga ngaral, chapter 3, there is a time for everything, no? Mayroong season, may panahon. Pwede tayong dumanas ng ganito. Ang tanong nga lang ay paano po tayo mag-stand? So tandaan natin, number 1, God is in control. Number 2, na nais kong sabihin sa inyo para mapagtagumpayan po natin ang mga bagay na to na nararanasan natin, ay number 2, sumunod po tayo sa gobyerno. Ulitin ko, sumunod po tayo sa pinag-uutos ng gobyerno. So alam naman natin, ang ginagawa ng gobyerno, sila ay nagdo-double time para po sa kabutihan po natin, no? Marami nga lang mga Pilipino ngayon, may mga Kristiyano din, may mga Kristiyano kuno, no? May mga pastor kuno, ay hindi nakikinig sa ating gobyerno. Pero sana naman, lalong-lalo na yung mga anak ng Diyos, makinig po tayo. Kasi sabi sa Romans chapter 13, ay pasako po tayo sa pamahalaan sapagkat itinalaga ng Diyos yan, no? At hindi po sinasakal yung ating, hindi tayo pinagbabawalan ngayon ng mag-church, no?
In fact, ini-encourage pa tayo ng pamahalaan na sa bahay po natin magkaroon po tayo ng sama-samang pananalangin at pagpupuri sa Panginoon. And number 3, na nais kong sabihin sa inyo, para malagpasan po natin ito is avoid yung mga fake news. Iwasan natin yung mga fake news, nagkalat po yan. Kasi pag naniwala tayo, kung minsan nagpo-post pa tayo, nandito na yung life natin sa social media. Pero maging mapanuri po tayo, ang fake, pag sinabing fake news, galing po yan kay Satanas. Marami siyang kinakasangkapan na tao ngayon and even politicians o mga sikat na tao to spread the fake news para for their personal achievement o yung kanilang greedy na mga pag-uugali. No? Avoid fake news. So pag may nabasa ka, huwag ka agad maniwala. Okay? And number 4 na nais ko pong sabihin sa inyo is ingatan po natin yung ating katawan. Bakit po? Ang katawan ay alam natin, biyaya po ng Diyos yan. Yan po ay tirahan ng ating Panginoong Diyos. Hindi po yung magagandang church building po niyan, no? Kaya habang nasa bahay po tayo, ingatan po natin, no? I believe, isa sa magandang pinakita dito ng Lord, parang mag-rest ka naman. Yung sobrang kabisihan ng maraming tao ngayon, sa sobrang katalinuhan na, ay napapabayaan na yung sarili. Ingatan po natin, no? Huwag naman natin i-take for granted itong pagkakanaw na to para mag-inom ka dyan o magsukan ka dyan. Hindi po. Sa kakaganyan po natin, tayo ang padalhan lalo o mahawaan po ng coronavirus na yan. So, ikatan natin, hindi mo totoo na iinom ka ng Red Horse o mga para di ka tablan. Hindi po yung totoo, no? Kahit gaano katibay ka pa, pag inalaw po ng Lord yan, wala kang magagawa. So, ingatan natin ang katawan, biyaya ng Diyos yan. And number 5 na gusto kong sabihin sa inyo, ay gamitin natin itong pagkakataon para i-share po natin ang Panginoong Hesus. Kanino ko ito ina-address? Doon sa mga tumanggap na sa Panginoong Hesus. No? Wag po kayong mahiya, wag niyo isipin na wala kayong alam. Paano natin i-share si Jesus? I-share mo kung paano ka binago, kung ano yung naitulong sa iyo ng Panginoong Hesus at sino si Jesus Christ, bakit siya napako sa krus at bakit kailangan nating tanggapin ang Panginoong Hesus sa buhay po natin. Tandaan po ninyo, no? Tayo nag-expect na itong sitwasyon natin ay bumalik sa dati. But what if, kung i-allow ng Lord na tuloy-tuloy ito, ano yung mga worst scenario na pwede nating adanasin? Ay, napakarami, no? I believe na kasi hindi po pa natin pwedeng pasubalian yung sinasabi ng Biblia at darating ang panahon na mas lalala pa yung sitwasyon. Maraming mga tao ang titigas ang ulo at ngayon nararanasan na natin yan dahil sa kasalanan, sa kayabangan, lahat no, sa makasasariling nag-aaway yung mga bansa. Lahat po yan ay nakasulat sa salita ng Diyos. What if ito na yung umpisa? Gaano ka ba kahanda? Gaano ka ka-prepared para paghandaan yung ganitong senaryo? Nagpapanik buying ka? Yan ba yung Hindi po. So, for you, para paghandaan mo ang totoong worst na pwedeng mangyari pa, pwede pa, mas marami pa tayong pwedeng maranasan, hindi lang lindol, hindi kasi sinabi yan ng Biblia. So, makakapag-stand ka lang, hindi dahil sa pera mo, kundi dapat may relasyon ka sa Panginoong Hesus. Pagsisihan natin at talikdan yung kasalanan natin, isuko natin yan sa Panginoon at tanggapin natin ang Panginoong Hesus. And number 6 na dapat nating gawin is don't panic, no? Huwag po tayong magpanic. Huwag magpanic buying, no? Ang mga lingkod ng Lord, ang anak ng Diyos, hindi yan takot na magutom. Of course, lahat tayo ayaw magutom. Pero sabi ng Diyos, huwag mong katakutan yung pumapatay ng katawan. Katakutan mo yung may kakayanan na magpumatay ng kaluluwa mo at magbulid sa impyerno. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Hawak ni Jesus ang pintuan sa langit at sa impyerno. He is the way, the truth, and the life. Kaya don't panic. So, gamitin mo yung wisdom na ibinigay sa atin ng Lord at huwag kang makipag-unahan dyan. Kasi yung mga nagpapanik, yan yung mga unang napapahamak. Yan yung unang tumatalon sa building. Yan yung mga unang kasi nagpapanik. And last na nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, I would like to address these things, the last but not the least, on number 7, those people na talagang tumanggap na sa Panginoong Hesus, na meron ng relasyon sa Lord. No? Mga kapatid, sabi ng Panginoon, kung ang aking bayan ay tatawag, mananalangin at luluhod sa Lord, no?
ay makikinig po ang Diyos sa atin. Kaya ikaw, mga kapatid sa Panginoon, pastor o Kristiyano na tumanggap sa Lord, this is your time para lumuhod at umiyak para sa Panginoon. Huwag mong ikahiya yung pagiging Kristiyano mo. Manalangin tayo sa Panginoon, no? Kasi alam niyo si Jeremiah kung bakit siya tinawag na the weeping prophet, kung bakit niya sinulat itong Lamentations. Wala siyang ginawa kundi umiyak sa Lord para sa kanyang bayan. Kasi ganun niya kamahal yung bayan. Ganun niya. Ganun din si Jesus. Iniyak tayo ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Lord. Kaya it's time para umiyak tayo sa Panginoon. Tuloy yung sipon mo dyan. Umiyak ka sa Lord. In behalf of your family, in behalf of your country, ang ating Pilipinas. Pag-pray natin ang buong mundo, ang World Health Organizations, yung mga frontliners natin, ipag-pray po natin sila. Kailangan po nila ng panalangin. The best weapon na pwede nating magagawa ngayon is to kneel down, no? Magpakumbaba tayo sa Panginoon. For I believe there is power in the name of Jesus. There is power in your prayer kung mananalangin ka. Hindi na uso ngayon yung pahusayan or pasikatan. Hindi. Ang uso ngayon sa ating kapanahunan, manalangin ka, makiisa ka, pag-pray mo yung ating bayang. Bago ko po ipanalangin yung kayo po ay nais kong samantalahin ang pagkakataon na to. Lalo doon sa mga nakikinig, kung meron man po o nakakakinig ng aking mensahe na to ng Lord, kung hindi mo pa tinatanggap ang Diyos, o hindi mo pa kilala ng lubusan ng Panginoong Hesus sa buhay mo, I would like to encourage you na sumabay ka sa panalangin na to. Ito ay isang maikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. At ito yung the best decision na magagawa mo sa pagkakataon na to. Huwag mo nang ipagpabukas. Nais ko na tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo ngayon. Mananalangin ako at sundin mo lamang ang prayer na to. Huwag mong ikahiya ang Panginoong Diyos. Sige, ako'y mananalangin. Panginoong Diyos, salamat po at narinig ko na mahal niyo po ako. Panginoon, salamat sa inyong anak na si Jesus na napako sa krus at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa aking kalayaan. Salamat sa inyong dugo na pambayad sa aking kasalanan. Panginoon, inaamin ko na ako'y makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng mga kasalanan ko. Patawarin niyo po ako. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, sa buhay ko bilang Diyos, tagapagligtas at hari ng buhay ko. Nawang Panginoon, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At mula ngayon, pagharian niyo po ako, Panginoon. Ikaw po ang kailangan ko. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon naman po ay sama-sama natin ipanalangin ang ating bayang Pilipinas, ang buong mundo, ang mga frontliners natin, especially our President Rodrigo Duterte. Let us pray. Father God in heaven, we just want to say thank you, Lord, for this opportunity, O Lord, that you given to me and to all of us to pray together, O Lord. At sa pagkakataon na to, itinataas po namin sa inyo, our President of God, na patuloy niyo po siyang ingatan, O Lord God, especially sa kanyang kalusugan, sa kanya pong pagpangunguna sa aming bayan, Lord. I pray, O God, na for every decisions na kanyang gagawin, Lord, give him wisdom and knowledge, O Lord God, at patuloy niyo po siyang bigyan pa ng mahabang buhay, O Lord, sa pangunguna sa aming bayan. Katuwang niya, O Lord God, yung mga all leaders sa aming bayang Pilipinas, Panginoon, mula sa barangay official up to the higher level, Panginoon, nung mga nakaupo sa aming bayan naman. Ganon din, Father God, dinadalangin ko po sa inyo ang mga frontliners namin, yung mga medical teams namin, yung PNP, yung aming pong AFP, Lord. Marami pong mga doctors na ngayon ang namamatay, marami mga doctors ngayon ang nai-infect, Lord. But Lord God, this time, lubos kami nagpapakumbaba sa inyo.
Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Lord God, kayo lamang po ang may kakayahan para pagalingin, i-stop at ingatan, Panginoon, ang aming mga frontliners na ito, Lord God. Ang buong mundo, ang World Health Organizations, Lord God, lubos po kaming nagpapakumbaba sa inyo, Ama. Pagpalain niyo po sila at naniniwala ako na isang araw gagamitin niyo sila at makatuklas na po ng tamang gamot para sa kagalingan ng coronavirus na ito. But I believe, Lord, ang tunay na gamot, of course, ang aming Panginoong Hesus. Tulungan niyo po kami, patatakin niyo po ang buong Pilipino, ang buong mundo, Ama, na sa ganitong pagkakataon ay manatili po kaming nagtitiwala sa inyo, Lord. And whatever the spirit of evil things, Panginoon, itong takot, itong panic, Panginoon, ay itinataas namin sa inyo. And we command all the spirit of evil things na dumayas ka sa aming mga isipan at ang tanging maghari sa puso at isipan ng bawat isa sa amin ay ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoong Hesus. Salamat po, Lord. And we give all the glory and honors and thanksgiving to the one and only Savior Jesus Christ. Ito po ang dalangin. Amen. At ngayon naman po ay sama-sama natin ipanalangin ang ating bayang Pilipinas, ang buong mundo, ang mga frontliners natin, especially our President Rodrigo Duterte. Let us pray. Father God in heaven, we just want to say thank you, Lord, for this opportunity, O Lord, that you given to me and to all of us to pray together, O Lord. At sa pagkakataon na to, itinataas po namin sa inyo our President of God na patuloy niyo po siyang ingatan, O Lord God, especially sa kanyang kalusugan, sa kanya pong pagpangunguna sa aming bayan, Lord. I pray, O God, na for every decisions na kanyang gagawin, Lord, give him wisdom and knowledge, O Lord God, at patuloy niyo po siyang bigyan pa ng mahabang buhay, O Lord, sa pangunguna sa aming bayan. Katuwang niya, O Lord God, yung mga all leaders sa aming bayang Pilipinas, Panginoon, mula sa barangay official up to the higher level, Panginoon, nung mga nakaupo sa aming bayan, Ama. Ganon din, Father God, dinadalangin ko po sa inyo ang mga frontliners namin, yung mga medical teams namin, yung PNP, yung aming pong AFP, Lord. Marami pong mga doctors na ngayon ang namamatay, marami mga doctors ngayon ang nai-infect, Lord. But Lord God, this time, lubos kami nagpapakumbaba sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Lord God, kayo lamang po ang may kakayahan para pagalingin, i-stop at ingatan, Panginoon, ang aming mga frontliners na ito, Lord God. Ang buong mundo, ang World Health Organizations, Lord God, lubos po kaming nagpapakumbaba sa inyo, Ama. Pagpalain niyo po sila at naniniwala ako na isang araw gagamitin niyo sila at makatuklas na po ng tamang gamot para sa kagalingan ng coronavirus na ito. But I believe, Lord, ang tunay na gamot, of course, ang aming Panginoong Hesus. Tulungan niyo po kami, patatakin niyo po ang buong Pilipino, ang buong mundo, Ama, na sa ganitong pagkakataon ay manatili po kaming nagtitiwala sa inyo, Lord. And whatever the spirit of evil things, Panginoon, itong takot, itong panic, Panginoon, ay itinataas namin sa inyo. And we command all the spirit of evil things na dumayas ka sa aming mga isipan at ang tanging maghari sa puso at isipan ng bawat isa sa amin ay ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoong Hesus. Salamat po, Lord, and we give all the glory and honors and thanksgiving to the one and only Savior Jesus Christ. Ito po ang dalangin. Amen. So yun lamang po, nawa na pagpala po tayo ng Diyos at patuloy ko po kayong ipapanalangin ang kayong mga kapatid ko sa Panginoon. God bless you all at stay calm in the presence of God. He is in control. God bless you.